Today is a fresh new Saturday and these are the stories you shouldn't miss. Mga kaagri, nakapunta na ba kayo sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat? Kung hindi pa, ay antabayanan po ninyo ang ating naging agri-adventure sa isa sa mga pinakamalalayong munisipyo mula sa Coronadal City sa ating special report. Kahit saan mang panig ng Rehiyon 12 ay ginagalugad at pinupuntahan ng kagawaran upang masiguro nito ang lahat ng mga magsasaka at mangingisda ay naaambunan ng tulong ng DA. Isa na nga rito ang Lebak, Sultan Kudarat at panoorin niyo mamaya ang mga proyektong kanilang natanggap sa ating mula sa mga magsasaka. Bahagi rin ng ating episode ngayong araw ay ang ating naging panayam kay Calamansi Mayor Rolando Garcia at abangan ninyo ang kanyang naging pasasalamat sa DA dahil sa naging tulong nito upang tanghalin bilang Outstanding Local Governance Awardee. Tiyak na magiging makabuluhan na naman ang ating isang oras na pagsasama kaya sabay-sabay na natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agitayo Soksurgen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Soksargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Soksargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soksargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soksargen, agri tayo, Soksargen, agri tayo, Soksargen, agri tayo, Soksargen. Matapos po ang higit sa 4 na oras na biyahe, ay finally mga ka-agri, andito na po tayo ngayon sa isa sa mga malalayong bayan na sakop ng Soksurgen Region, ang Lebak, Sultan Kudarat. Isang masaganang araw po sa inyo mga ka-agri na linggo-linggong nakatutok at sumusuporta sa ating programa. Isang magandang buhay sa iyo, Christian. Isang masaganang ani sa iyo, Marie. Alam mo ba ng ating episode ngayong araw ay ang kauna-unahang episode na ating itatampok sa ating month-long anniversary special. Tama ka dyan, Christian, dahil ang buwan ng Oktubre ay ipinagdiriwang natin ang unang agribersaryo ng ating programa. Akalain mo parang kakasimula lang natin pero ngayon ay 1 year na tayo. Happy anniversary mga ka-agri! Yes, happy anniversary mga ka-agri! Since this is our kick-off episode, andito po tayo ngayon sa Lebak, Sultan Kudarat dahil isa ito sa mga bayan na hindi gaano napupuntahan ng ating mga ka-agri dahil sa kalayuan nito. Yes, FYI po mga ka-agri, ang Lebak ay matatagpuan po sa northernmost part of coastal area ng lalawigan. At aming ipamamalas sa inyo ang kasaganahan at kagandahan ng agrikultura ng bayang ito at lalong-lalo na ang pangisdaan dito. Bukod dyan, Christian, ay bibisitahin din natin ang mga proyektong ibinahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda dito dahil kahit gaano man kalayo ay tinungo ng DA ang saan mang sulok ng rehiyon upang makapagbigay ng tulong sa bawat magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino. Tama ka dyan, Marie. Ganyan talaga tayo sa DA. We really bridge the gaps, we touch the hearts, and we deliver results. At alam mo ba, Marie, na mas maging exciting ang ating episode ngayong araw dahil pagkatapos ng ating agri-adventure dito sa Lebak, ay tutungo tayo sa kalapit bayan ng Calamansi. Wow, exciting yan, Christian. At saka alam ko mga ka-agri, excited na rin po kayo. Kaya simulan na natin ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12
sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag-Datukan. Katuwang ang Regional Agricultural and Fishery Council 12 led by Chairman Junicio Bautista. Narito na po ang mga malalaking balitang agrikultura ngayong linggo. Mula rito sa Libak, Sultan Kudarat, narito na ang ating Agri-Balitan! Sa ulo ng ating mga nangungunang balitang agrikultura, mga livestock auction market operator at potential LOM operator naglakbay-aral sa Batangas upang makakalap ng mga good management practices sa mga matatagumpay na LOM sa lalawigan. Ang kabuuang detalye ng kanilang naging exploratory tour, tutukan. Daan-daang kasama industry stakeholders dumalo sa pagtitipon na ipinatawag ng DARFO 12 upang pag-usapan ang lumalagong industriya ng kamoteng kahoy. Agriculture Secretary Proceso Alcalang pinangunahan ang pagbubukas ng 17th Davao Agri-Trade Expo sa Davao City. Ang laman ng naging mensahe ng kalihim, abangan. At Philippine Rural Development Project binigyan ng satisfactory rating ng World Bank. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuluto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Ipinadala ng DARFO 12 ang ilan sa mga livestock auction market operator at potential operator sa lalawigan ng Batangas upang makakuha ng mga karagdagang impormasyon ukol sa pamamahala ng isang LOM bilang bahagi ng estratehiya ng DARFO 12 na mapagtibay at mapalakas ang mga LOM sa rehiyon. Kamustahin natin ang kanilang naging lakbay-aral sa Agribalita ni Carl Ulysses Aguilion. Inaasahang sisibol na ang industriya ng livestock auction market sa Rehiyon 12 dahil sa pagbibigay pansin ng pamunuan ng Department of Agriculture 12 sa naturang programa. Ito ay dahil noong ika-24 hanggang ika-27 lamang ng Setyembre ay ipinadala ni Regional Executive Director Amalia Hayag-Datukan ang isang delegasyon sa lalawigan ng Batangas upang bisitahin ang dalawa sa pinakamalaking LOM sa bansa. Ito ay ang Padre V. Garcia LOM at Lemery LOM. Pangunahing layunin ng expository tour sa naturang lalawigan ng Region 4A ay ang makakuha ng mga impormasyon tungkol sa best practices ng dalawang LOM na nabanggit upang magamit sa kanilang operasyon. Ang grupo ay pinangunahan ni na Regulatory Division Head at DA12 Agri-Pinoy Livestock Coordinator Dr. Jan Pascual at Evelyn Haruda ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. Kasama rin nila ang mga representante ng mga lokal na pamahalaan gaya na lamang ng Tacurong City, Sultan Kudarat, Alyosan North, Cotabato, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani, kung saan ang mga naturang LGU ay may mga existing na mga auction market na. Kasama rin ang Pulomolok at Surala, South Cotabato na nagpaplano pa lamang na magpatayo ng mga naturang pasilidad. Unang pinuntahan ng mga delegado ay ang Padre V. Garcia LOM na siyang cattle trading capital ng Pilipinas. Nakipagdialogo naman ang mga LOM operators sa mga namamahala rito at naglibot sa halos 2 ektaryang auction market upang tingnan ang mga pasilidad nito. Madaling araw naman sa ika-25 ng Setyembre ay inobserbahan ng mga delegado ang aktual na bentahan ng mga baka, kalabaw at kambing sa Padre V. Garcia LOM at pagkatapos naman ay nakipag-usap kay Mayor Abraham Gutierrez. Sunod naman na binisita ng mga partisipante ay ang Lemery LOM. Ang LOM na ito ay nagsimula noong 2005 matapos makabili ang lokal na pamahalaan ng lote at noong 2012 ay in-upgrade ito sa pamamagitan ng 2KR Lemery Auction Market Rehabilitation and Modernization Project. Ang naturang proyekto ay ipinagkaloob sa kanila ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry at Japan International Cooperating Agency. Ilan sa best practices sa naturang LOM na napag-alaman ng mga delegado mula sa mga opisyal ng Lemery LGU ay ang organisadong kalakaran gaya na lamang ng paggamit ng electric weighing scale para sa baka at kalabaw, mga computer at paglalagay ng isang website para sa promosyon nito.
Ayon sa obserbasyon din ng LOM operators mula Region 12, sinisiguro ng mga namamahala na mayroong kaukulang papeles ang mga binibentang hayop sa loob ng naturang LOM. Noong 2014 lamang ay nasa 1.5 million pesos ang income ng Lemery LOM, kung saan malaking tulong din ito sa kita ng lokal na pamahalaan at pagpapasweldo sa 28 mga empleyado na tumutulong sa pagpapatakbo rito. Sa tulong na rin ng Agribusiness and Marketing Assistance Services ng Department of Agriculture ay nakasentro na ang kalakaran sa kanilang livestock auction market sa regulasyon kung saan mapoprotektahan hindi lamang ang kita ng mga livestock farmers kundi pati na rin ang kanilang karapatan. Ang kahalagahan ng livestock auction market sa pamamagitan ng ganitong bagong sistema natin ay nababawasan natin yung nababarat ng mga magsasaka. Dahil nga doon sa tamang valuation ng animals, na nalaman nila kung anong tamang presyo ng kanilang animals. Ikalawa, dahil doon sa ating advocacy na gusto nating ma-modernize, gumagamit tayo ng mga bagong teknolohiya like databases, gumagamit tayo ng website para ma-promote natin yung livestock market. Nakakatulong ito para magkaroon ng transparency ang operation ng livestock market. Ikatlo, nagkakaroon din ng professionalism dun sa mga tao na nasa local government unit dahil may mga training tayo sa kanila, tamang training. At sa ating namang mga clients, katulad ng racer, trader, agent, handler, yung pamamaraan natin na sistema na pinapatupad dito, mas lalong nagiging magkakakilala ating mga kliyente, ating mga clients dito sa livestock market. At ang panghuli, nakikita namin dito na talagang malaki ang impact nito sa pag-increase ng revenue para sa isang bayan. Makatulong ito sa pag-angat ng revenue na kung saan man yung project site na meron tayo. Isa nga napakita na natin yun sa Lemery, Batangas. Si Engineer Ernesto Hernandez, ito pong LOM Manager ng Lemery, Batangas. With regards po dito sa LOM, malaki po talaga na itulong ng modern LOM kumpara po doon po sa luma nating LOM. Kung pagbabasehan po natin yung collection, yung revenue ng LGU from 2010 to 2011, yung luma pa po siya, naabot lang po ng 800,000 plus ang ating pong revenue. 864,422 to be exact. But nung na-improve po yung LOM, nagkaroon niya po ng modern LOM, umabot na po sa ngayon 2015, umabot po ng 1.6 million ang ating pong revenue. So meaning, na-multiply po ito ng dalawa, bali po, kasi po nakita po ng mga tao, marami po talaga ang pumasok ng LOM nung nakita po nilang medyo modern na po ang ating LOM. Kasi nagkaroon po tayo ng magandang sistema. Unang-una po dyan yung pong ating electronic weighing scale. Napagpasok pa lang po ng ating mga traders, ng ating mga magbabaka, makikita na po nila yung actual or yung estimated na presyo ng kanilang baka. Pagpasok pa lang po ng baka natin, paglabas po nila ng electronic weighing scale, makikita na po nila yung estimated price. Napakalaking bagay po yun sa ating mga magtitinda at doon po sa mga bumibili kasi may iwasan po silang maloko ng mga tao. Sa naging exit meeting naman ng mga delegado, tiniyak ng mga ito na pag-iigihan nila ang paggawa ng project proposals para maka-avail ang kanilang mga lokal na pamahalaan ng mga pasilidad sa kanilang mga LOM sa Region 12. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soc Sergeant. Ako si Carl Ulysses Abilion. Sa iba pang balita, ibinida ang mga likas at masasaganang produktong agrikultura sa pagdaraos ng 17th Davao Agri-Trade Expo sa SMX Convention Center sa Davao City mula September 25 hanggang 27. Ang nasabing Trade Expo ay pinaunlakan ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Para sa dagdag na detalye, maki-Agribalita kay Lito Mariano Salvo. Aktibong nakiisa ang Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Datucan
sa 17th Davao Agri-Trade Expo o DATE 2015 sa SMX Convention Center, Davao City mula September 25 hanggang 27. Ang nasabing aktibidad ay pinangasiwaan ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated, katuwang ang iba't ibang asosasyon at kabilang narito ang Department of Agriculture. Tema ng aktibidad ngayong taon ay Building Local Products for the Global Community. Sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD na pinangungunahan ni Danilo Centillas, ay naipakita ang iba't ibang mga ipinagmamalaking produkto ng Soxargen region, katulad na lamang na organic black rice ng Don Bosco MPC, tableya ng Retsa at Cablon Farms, iba't ibang prutas tulad ng rambutan, saging, lanzones at marami pang iba. Dahil dito, dinagsa ng mga tao ang booth ng DARFO12 at nagpakita ng mga positibong reaksyon. Samantala, naging panauhing pandangal naman si Agriculture Secretary Proceso Alcala sa nasabing aktibidad. Sa kanyang mensahe, kanyang ipinaabot ang kanyang mainit na pagbati sa lahat ng mga dumalo sa opening program ng DATE 2015. Dagdag pa nito na magpapatuloy ang ugnayan ng D8 ng mga livestock and poultry industry stakeholders sa pagpapalago ng mga nabanggit na industriya na malaking ambag sa paglago ng ekonomiya at bilang paghahanda na rin sa ASEAN Economic Integration. Ngayong taon, highlight ang iba't ibang aktibidad tulad ng networking night, breakout sessions, agri-trade exhibits, business matching, agri-financing forum, game fall auction, cook-off challenge at Lechon Fest. Sa susunod na taon ay inaasahang magiging parte pa rin ng Davao Agri-Trade Expo ang Department of Agriculture upang mas maipakita at mas maibahagi ang kasaganahan ng agrikultura sa Riyon 12. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Lito Mariano Sao. Samantala, isang kamoteng kahoy sa mga alternatibong pagkaing isinusulong ng Department of Agriculture at kaugnay nito isang pagtitipon ng mga cassava grower, processor at stakeholders ang ginanap sa Coronadal City upang pag-usapan ang industriya dahil isa ito sa mga lumalagong sektor pang-agrikultura. Maki-Agribalita kay Chat Muñez. Mga kaibigan, narito po tayo sa Cinco Niñas kung saan po ay ginaganap ang regional stakeholders ng ating pong mga cassava planters at alam po natin na ang cassava ay isa po sa mga staple food maliban po sa kanin, sa mais, mga saging at iba pa pong mga kakanin at umaabot na po sa 78 milyong Pilipino ang kumakain nito. Kung kaya po ay narito po ang ating mga stakeholders para pag-uusapan po ang ilan po sa mga issues in concern regarding sa cassava industry. Tapos po sa naturang pagpupulong ay ang pagtalakay o updates ang cassava industry di lamang dito sa Riyon 12 maging sa buong bansa. Sa naturang forum na ipaabot ng mga growers ang kanilang hinaing lalo na sa presyohan ng kamuting kahoy. Sa ngayon, umaabot sa 10 piso kada kilo ang presyo ng granulated cassava. Ayon kay Regional Technical Director for Operations Zaldi Boloron na ang cassava ay isang emerging commodity at ang Riyon 12 ay nabigyan ng financial ng World Bank na umaabot sa 39 million for cassava production and marketing system sa isang samahan ng mga magsasaka. Kanya rin hinikayat ang mga nagtatanim ng kamuting kahoy na huwag humintong magtanim. Ngunit pinaalalahanan niya ang mga ito na mag-ingat sa mga planting materials na kanilang itatanim. Ayon naman kay Director Antonio Geronjo, mula po sa DA Central Office, merong budget na 4 million para sa upgrading of planting materials ng ating cassava at tumago ito na umaabot sa 300 million para naman po sa assistance of farm mechanization at post-harvest facilities. Samantala, nakaroon din ng election of officers sa mga bagong samahan ng Soxargen Cassava Producers Federation. At mga kaibigan, kabilang din po sa dumalo sa naturang forum ay ang mga municipal agriculturists at mula po sa local government units. Kumaliban po mga kaibigan sa mga issues in concern na inipresenta po ng ating mga cassava growers, ay nagkaroon din po ng pag-organize nito po ang ating mga small cassava farmers into a federation. So mga kaibigan, yan po ang naganap na Stakeholders Forum on Cassava dito po sa Region 12. At para po sa Agri Tayo Soxargen, ako po si Chat Muñez. At yun ang unang ratsada ng ating Agri-Balitaan. Susunod, coffee industry stakeholders ng Soxargen nakiisa sa 2nd Regional Coffee Congress sa General Santos City. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng mga proyekto ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa Pikit, North Cotabato simula 2012. At Agriculture Secretary Proceso Alcala pinirmahan na ang implementing rules and regulations ng amended Philippine Fisheries Code. Antabayanan ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng
Agri tayo, Sock Sergeant. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinakaapektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryeng sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at Pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Niño ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Niño. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Niño, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Sa
Pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, higit sa 200 growers at processors at iba pang coffee industry stakeholders ang lumahok sa ikalawang Coffee Congress na isinagawa sa General Santos City na kung saan mga panibagong teknolohiya sa pagsasaka ng kape ang natutunan ng mga partisipante. Tutukan ang iba pang highlights ng naturang Congress sa Agri-Balita ni Edgar Alan Pasaol. Mahigit sa 200 coffee farmers, producers, buyers at stakeholders ang nagtipon-tipon sa 2nd Regional Coffee Congress upang malaman at pag-usapan ang mga bagong teknolohiya ukol sa pagpapalago ng industriya ng kape dito sa Rehiyon 12. Nakasentro ang pagtitipon ng mga bumubuo ng industriya ng kape sa temang Kape Yapaan, Susi sa Matagumpay at Maunlad na Pamayanan. Nabuo ang 2nd Regional Coffee Congress sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, Stock Sergeant Coffee Alliance sa pamumuno naman ni Dr. Dante Eugenio at Regional Agriculture and Fisheries Council 12 sa ilalim ni Chairman Dionisio Bautista. Ito rin ay pinangasiwaan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA12. Sa naging keynote speech ni Director Datukan, pinasalamatan nito ang mga magkakape ng Rehiyon 12 dahil sa kanilang pagsisikap upang manguna ang Stock Sergeant sa produksyon ng naturang commodity sa buong bansa kung saan nasa 28,000 metric tons ang kanilang kontribusyon noong nakaraang taon. Hinimok rin ng direktor ang mga ito na kahit ang rehiyon pa rin ang pinakamalaking producer ng kape, kailangan pa rin pagtuunan ng pansin ng mga magkakape ang pagpapataas ng kanilang yield per hectare. Isa rin sa mga naging panauhin ay si High Value Crops Development Program National Director Jennifer Remoquillo na siya ring nagpakita ng situationer ng coffee industry ng bansa at ang mga priority actions na ginagawa ng DA para rito. Ilan sa mahalagang topiko na inaasahang magpapalakas pa sa nabanggit na industriya ay ang pests and diseases of coffee and their control na tinalakay ni Dr. Raquel Evangelista ng University of Southern Mindanao, R&D initiatives for coffee production at strategies and measures for sustainable coffee production technology ni Dr. Alejandro Mojica ng Cavite State University, International Coffee Standards kung saan tinalakay naman ito ni DTI Caraga Region, Regional Director Mierna Pablo. Si Department of Tourism 12 Regional Director Nelenita Deliera naman na nagpahayag ng kahalagahan ng turismo sa pagunlad ng coffee industry ay hinikayat ang mga partisipante na maging malikhain kung papaano nila magagamit ang kape upang makapag-anyaya ng mga turista sa kanilang lokalidad. Iniimbitahan din ng DA12 ang iba pang government agencies sa rehiyon upang ilahad ang kanilang mga inisyatibo para sa industriya ng kape. Ito ay kinabibilangan ng Department of Science and Technology 12 kasama si Regional Director Zenaida Haji Rauf Laidan, Department of Trade and Industry, Department of Environment and Natural Resources, at Department of Agrarian Reform. Todo naman ang pasasalamat ng mga organizers sa mga pangunahing partners na tumulong sa aktibidad kagaya na lamang ng DTI-12, mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na ang General Santos City LGU, mga exhibitors na nag-display ng kanilang mga produkto sa kape, at mga buyers kagaya na lamang ng Bote Central, Coffee for Peace at Calzada Coffee. Nagkaroon naman ng organisasyon ng Coffee Industry Cluster at pagpasa ng mga resolusyon para sa ikauunlad ng Stock Sergeant Coffee Alliance at ng kanilang sektor. Nag-uulat dito sa General Santos City, ako si Edgar Alan Pasaol. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng mga proyekto ang nakuha ng bayan ng Tikit mula sa DA simula 2011. Ito ang laman ng naging mensahe ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na binasa ni Regional HVCDP Focal Person Jocelyn Torres sa katatapos lang na Agri-Trade Fair kaunay ng 66th Foundation Anniversary ng bayan. Ayon kay Director Datukan, isang tikit sa mga bayan sa North Cotabato ang may pinakamalaking nakuhang proyekto mula sa DA na umaabot sa 122 million pesos na handog ng Agri-Pinoy Banner Programs at Special Projects ng DA simula 2012 hanggang sa taong kasalukuyan. Ipinaabot naman ni Tikit Mayor Mohairin Sultan Kasi ang pasasalamat nito sa ahensya at sinabing dahil sa mga proyektong ito ay umaangat na ang buhay ng bawat magsasaka at mangingisdang Tikitenyo.
Pinresenta ng mga kawani ng DARPCO 12 kasama ang PRDP PSO Mindanao staff ang mechanics at proseso ng pagpapatupad ng Philippine Rural Development Project sa General Santos City, LGU. Pinangunahan ni Sangguniang Panglungsod Committee Chair and Agriculture Councilor Bricks Tan ang nasabing consultative meeting at positibo nitong itinahayag na aktibong makikilahok ang lungsod sa PRDP. Balitang PRDP pa rin, ipinatawag ng DARPCO 12 ang mga kinatawan ng mga provincial at municipal government unit para sa 2 araw na pagsasanay tungkol sa Expanded Vulnerability and Suitability o EVSA at Applied Geotagging Tools sa Coronadal City. Ang nasabing pagsasanay ay pinangasiwaan ng RPCO 12 GGU at ilang personahe mula sa Mindanao PSO. Ayon sa Geomapping at Governance Unit, ang EVSA ay isang scientific tool na nagdetermina ng mga commodity na dapat i-prioritize ng isang lugar batay sa mga nakuha nitong data gaya ng volume of production, number of farmers, production area, poverty incidence rate at soils suitability. Muling ipinamalas ng mga empleyado ng DARPCO 12 ang pakikiisa nito sa taunang anibersaryo ng Civil Service Commission o CSC sa pamamagitan ng pagdalo sa mga aktibidad nito tulad ng bloodletting activity, friendly games at iba pa. Ayon sa CSC, layunin ng kailang mga aktibidad na maikintal sa bawat empleyado ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagkakaisa o camaraderie upang mas magampanan nila ang kanilang responsibilidad bilang public servants. At para sa ating national news, pinirmahan na ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Amended Philippine Fisheries Code noong September 22, 2015. Ang nasabing 89-page IRR provision sa Republic Act 10654 o ang batas na nag-amyenda sa RA 8550 na tinatawag ding Philippine Fisheries Code of 1998 ay bunga ng 20 araw na drafting process na dinaluhan ng commercial fishing companies, government sector, civil society organizations, academe, non-government organizations at fisherfolk representatives. Inilahad ni Secretary Alcala ang pasasalamat ito sa lahat ng sektor na lumahok sa pagpapalaganap ng mga IRR sa Amended Fisheries Code at hinihikayat ang lahat na suportahan ang batas na naglalayong maprotektahan ang mga karagatan para sa kapakinabangan ng fishery sector. Panghuli nating balita, binigyan ng World Bank ng satisfactory rating ang Philippine Rural Development Project sa ginanap na exit conference kaugnay ng First Implementation Support Mission noong September 18. Ang naturang rating ay binigay ng World Bank team matapos itong i-assess ang mga enterprise at infrastructure sub-projects sa ilalim ng PRDP. Sa wrap-up meeting, kasama ang mga World Bank consultant at specialist, ipinahayag ni Secretary Alcala ang kanyang pagkalugod sa World Bank para sa ibinaba nilang satisfactory rating. Binigyang diin din ng kalihim ang iba pang mga salik na dapat tingnan ng PRDP team upang masigurong tinatahak ng proyekto ang maayos at karapat-dapat na implementasyon. Hinikayat niya rin ang lahat na maging aktibo at positibo na masustain ng DAPRDP ang mga innovation at implementation strategy nito. At yan ang naging kabuuan ng ating Agri-Balitaan. Diyan lamang kayo mga ka-agri dahil magbabalik pang Agri Tayo Sock Sergeant. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
Dahil sa layo nito at malabitukan ng manok ang tatahaking daanan patungo sa Libak, Sultan Kudarat, ay maiisip mo na napadpad ka na sa ibang rehiyon. Pero nagkakamali ka dahil ito ay bahagi pa rin ng Rehiyon 12. Tinatayang nasa 235 kilometro ang distansya ng bayang ito mula sa Corona del City bilang regional center ng Soc-Sargen. Ang Libak na matatagpuan sa lalawigan ng Sultan Kudarat ay isa sa itinuturing na pinakamalaking munisipyo sa probinsya kung pagbabatayan ang lawak ng agricultural areas na taglay nito. Sa record sa profile namin sa munisipyo, meron kaming 56,474 hectares ang total land area. Pero yung rice area lang po is 2,734 hectares irrigated. Yung sa rain-fed is 800 hectares. Ang sa upland rice is 500 hectares yung sa ngayon na yung develop. Pero meron pa yung mga areas na dinidevelop pa namin. Yes mga kaibigan, andito ho tayo sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat. Isa po sa malayong municipality at coastal area kung kaya't ang kanila pong produkto, karamihan dito ay aquamarine. Kung kaya today is their market day, tara, mamalengke tayo. Brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Maliban sa aquamarine products ay saganang-sagana rin ang bayan sa palay, niyog, kape at iba pang high-value crops. Kung hindi ako nagkakamali, either number 2 or number 1 sa coconut industry. Sunod yung sa coffee namin, ganun din po. Isa din po kaming nakakontribute sa Region 12 ng malawak po ang area namin sa coffee. Ang kasaganahan ng munisipyo ang nagtulak sa pamunuan ng Department of Agriculture upang magbuhos ng maraming biyaya sa bayan tulad na lamang ng mga makinaryang pansakahan, post-harvest facilities at iba pang production support assistance. Nagpagawa rin ng DA ng mga konkretong farm-to-market roads dito. Since 2012, parang doon kami nag-start sa BUB, kami doon sa taas. Yung si Ma'am Datukan na ang ating regional director, doon na kami nag-aano ng mga programa na nakaabot na dito sa amin. Noon meron din pero yung pakunti-kunti lang, yung mga seeds lang palay, ganun. Pero sa ngayon meron kaming FMR, Farm to Market Road. Sunod kami sa BUB natin, may 2013, 2014 at saka 2015 na BUB. Itong first na BUB project namin na nakuha sa DA Region 12, itong 6.43 million. Merong doon banda, hindi ko lang maanuan kung ilang metro yung concreting niya, nakita man din natin doon. Sunod ito, may graveling lang at saka talagang binigyan ng malaking pondo itong bridge. Kasi ito ang pinakamahirap noon na itong bridge na ito. Ang mga projects po na natanggap ng ating munisipyo mula nung ako'y maupo, 2010, ay halos hindi na po mabilang dahil sa napakarami po ang mga natanggap ng aming bayan mula sa ating DA Region 12. Malaking tulong po sa ating mga farmers ang mga naibigay na mga katulad ng mga machines, mga tractors, mga trailers. Marami po. Isa sa mga nakatulong sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga delivery of their products from their farm to the market. Bilang isang mangunguma rin, yung mga naibigay na mga angkop yan sa mga kailangan namin dito sa pagsasaka. Dahil katulad yung mga naibigay na mga trapal, mga fertilizers, mga palay seeds, corn seeds, at iba pang gamit para sa pagsasaka ay halos na-avail po ng aming mga magsasaka dito sa aming bayan. Diba?
Isa lamang patunay ang mga sinabi ni Libak Mayor Dionisio Bisana na walang pinipiling tulungan ang DA. Hindi hadlang ang distansya ng lugar, gaano man ito katarik, ay pupuntahan upang mahatiran ng tulong ang mga magsasakat mangingisda. Sa ganitong paraan ay naniniwala ang DA na mabibigyan nito ng katuparan ang slogan nitong Bridge the Gap, Touch the Heart, and Deliver Results upang maikintal sa puso at isip ng bawat magsasaka at mangingisda sa bansa na buhay at handa ang DA na maghandog ng tulong sa kanila. Kung titingnan namin, parang ang lahat ng mga ibigay ng Region 12 DA sa aming local Department of Agriculture ay halos na i-implementa naman. Sa ating mahal na Secretary Alcala at sa ating Regional Director ng Department of Agriculture, lubos po kami nagpasalamat sa ating mahal na Secretary at sa kay Director na hindi po kami ay nakakalimutan sa mga proyekto na para sa ating mga magsasaka. Kasi alam naman natin na yun po ay kailangan po ng ating mga magsasaka.
Ako po si Joel A. Cadiz, Pamsalaman, so MAPSI Chairman dito sa buong Libak, Sultan Kudarat. So bilang MAPSI Chairman, so ginagampanan ko rin yung aking katungkulin bilang isang MAPSI. So ang ginagawa ko, nag-monitor ng mga project mula sa Department of Agriculture na binibigay from the region dito sa Libak. So yung kagaya ng mga farm to market road, solar dryer, then yung mga ibang machineries na binibigay ng Department of Agriculture dito sa bayan ng Libak. Part naman sa akin bilang dating presidente ng IE Irrigators. So may natanggap rin kami mga yung sa panahon pa ng ating dating Secretary Yap na yung mga flatbed dryer, then yung mga shredder machine, yung binibigay na yung mga vermi composting, yun ang binibigay mula sa amin. And then ngayon yung sa Farmers Association, so nakatanggap rin kami ng yung sa farm machineries na yung sa yung puliglig, no, with trailer. So ginagamit namin yun sa aming mga kasamahan, sa mga magsasaka sa aming barangay. So yun ang nabigay namin sa kanila at sa katulong sa kanila. At bilang isa ring LFT dito sa bayan ng Libak, so marami kaming naitulong sa aming mga farmers dito at lalo na sa aking barangay. So tuturuan ko kung paano sila gagamit ng mga organic fertilizer na yung ani nila ay lalong gaganda bilang makakaroon ng organic farming. At nagpapasalamat rin ako sa ating presidente at lalo na sa ating secretary Prospero Alcala, sa ating regional director Amalia Sigatukan. Ako po ay si Salvacion P. Taliga. Ang asosasyon po na dinadala namin is yung Lurito Talagtag Pawas Communal Irrigation Association. And then ako po ay isang sekretarya ng Pawas CIA. Yung assistant na tanggap namin is yung mga seeds, mga trapal. And then ito ngayon, meron na kaming commitment na isang floating tiller from DA. Malaki ang naitutulong ng mga seeds at saka yung trapal dahil pag walang umuulan, malakas yung ulan, kapag nag-harvest yung mga farmers, di yung trapal na binibigay ng DA, makatulong din yon na malaki sa mga farmers for drying kasi yun ay magaan lang dalhin kung saan kayo nag-harvest and then kung saan kayo nagpapatriser, yun lang. Ako din po ay nagpapasalamat dahil sa DA na sila po ay hindi rin tumatalikod or pinapabayaan yung Baraay, municipality ng Libak dahil sila ay tumutulong din sa lahat ng mga farmers dito sa Libak. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Ang bayang ito ay naturing ang pinakamagulo at sinabi nilang number 1 in terrorism, number 1 in rebellion.
simula nung ako'y nanunungkulan, ipinakita po natin ang ating katapatan at unti-unti na nakuha natin ang simpatiya at nakuha natin ang tiwala ng mga nakatataas na opisina at unti-unti ding nagbigay sila ng mga proyekto tulad ng farm to market road, mga solar dryer, yung mga farm facilities na malaki talagang naitulong sa bayang ito. Mayroong binigay, coffee hauler. So, yun nga, pinapasalamatan natin ang direktor na nakita niya rin ang aming pangangailangan. So, kahit hindi lang sa coffee, kahit sa basakan, may mga power tip binigay sa amin. So far, from the start or from the birth of this municipality, it is only during my time na talagang maraming project ang naibigay ng DA sa amin. Tulad na nasabi ko, it is maybe because nakuha nila ang tiwala, nakita nila talaga dahil ako talaga sasabihin ko. Kung may mga meeting, sabihin ko kung anong kailangan ko. Kung ibigay sa akin, okay lang. Kung hindi, pasensya. Basta sinabi ko kung anong pangailangan. Nais ko rin tanawin na malaking utang na loob ang pagbigay pansin. Kaya dati ang bayang ito, kulang sa pansin, napabayaan, nakaligtaan. Kaya nga, matagal, tulad ng sinabi ko, matagal nga nakalublob ito sa malalim na balon ng kapariwaraan, lumalangoy sa kumunoy ng kahirapan at kaguluhan. Ngunit unti-unting nakabangon at number 1 sa Region 12 in local governance. Iyan lahat ay dahil nga sa unlad ang agrikultura na sa suporta ng of course ng ating direktor at saka si Secretary Alcala. Binigyan kami through Director Alpas na bigyan po tayo ng 20 million para sa Peaceport at malaking maitulong yan sa pag-unlad ng kalamansi. Mga kaagi, tulad po ng sinabi namin kanina, kick-off episode po ito ng ating isang buwang pagdiriwang para sa ating first Agriversary. Sa susunod na linggo mga ka-agri, antabayanan niyo po ang mga pinagplanuhan naming mga aktibidad upang gawing blissful and memorable ang ating Agriversaryo. Para po magkaroon kayo ng idea tungkol dyan, bisitahin lamang po ang ating Facebook page at para naman po maging updated sa mga proyekto ng Department of Agriculture ay sundan lamang po ang mga iba pa nating social media accounts. Huwag na huwag niyo pong kaliligtaang subaybayan ng ating programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. Kung may nais po kayo ng mga technologies o topics na ma-feature dito sa ating programa, i-post lamang po sa ating Agri Tayo Soxurgen Facebook page o di kaya ipadala sa ating hotline number. Tumatanggap na po ang aming opisina ng mga nominasyon para sa Gawad Saka Search. At narito po ang mga kategoryang maaari niyong pagpilian. Maraming salamat mga ka-agri sa walang sawa niyo pagtutok dito sa ating programang naghahandog sa inyo ng mahalagang impormasyong may kinalaman sa pansakahan at pangisdaan.
In the meantime mga ka-agri, here's the sneak peek of our episode next week. Sa ating episode next week ay ibibida namin sa inyo ang ilan sa mga katangi-tanging magsasaka ng Rehiyon 12 na inyong ipinadala sa pamamagitan ng ating Facebook account. At ituturo namin sa inyo kung papaano nga ba simulan ang Hito production. Don't miss these stories and a lot more next week. Talagang maging kaabang-abang na naman yan, kaya sa susunod na Sabado, samahan niyo pa rin po kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxergen!
Happy anniversary, Agri tayo, Sok Sergeant. Happy anniversary, Agri tayo, Sok Sergeant. Mula sa Bayan ng Kalamansi, Bayang Pinagpala. Yes, mga kaibigan, araw po ng Miyerkules, dito po. Sila, araw po ng Miyerkules ay, mali ako. Po ngayon ng Miyerkules, ano po, kaya tara na, mamalengke tayo. Tinutungo talaga ng Department of Agriculture, nawawala ko, ay tinutungo ng DA upang makapabigay ng mga, nawawala ako, pwede doon na lang. ng produktong abla. Ang nasabing trade. Pwede ba? Naka-record!